Shabbat shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Visayas Sorsogon Ministries at ng Light of Visayas Ministries Canada. Muli magsama-sama tayo sa isang oras ng pagtatalakay, pakikinig at pag-aaral ng Torah portion ngayong linggo na may pamagat na sa Hebrew na re'e, na ibig sabihin ay tingnan or see. Ito po ay mababasa sa Deuteronomy chapter 11 verse 26 hanggang chapter 16 verse 17. At patuloy pa rin po na inaanyayahan lahat ng nilalang sa buong mundo ng Panginoon na uh, maging na inaanyayahan tayo na mag-observe ng Sabat. Sabi niya sa Mateo 11:28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ito po ay isa rin na mga secret para tayo ay manatiling healthy, mentally, spiritually, sapagkat ang physical ay pwede nating palakasin, pwede sa pamamagitan ng pagkain, nutrisyon, pero ang mental at emotion natin, mga ating spiritual, ay nangangailangan po ng salita ng Panginoon. Ako po inyong lingkod, Sister Debbie Farwell with Brother Richard Siston sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, mga kapatid. Shabbat Shalom, Brother Richard. At ganoon din sa ating mga tagapakinig ngayong hapong ito. Bigyan natin ng yung tatalakayan ngayon ni Brother Richard ay tututok po tayo sa Torah portion na may pamagat na re'e, na ito po yung first word sa Torah portion natin ngayon, na ibig sabihin ay see. Sabi niya, see, I am setting before you today a blessing and a curse. Alamin natin to. Tatalakayin to sa ating mamaya ni Brother Richard. At dito ay pinapahayag din yung mga Canaanite religious centers, mga warnings laban sa mga idolatry o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at ganun din prohibition on making sacrifices outside sa templo ng ating Panginoon, outside sa kanyang utos, at yung mga places na sinabi ng Panginoon na kung saan pipiliin nila, kung ano yung pinili ng Panginoon, doon ang Israelitas magsasamba at mag-aalay sa Kanya. At iba pang mga dietary laws, legislation, and also regarding sa tithing, alamin natin ito, ipapahayag sa ating Brother Richard mamaya, after ng opening prayer to be given by Brother Richard Simpson. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay magdulot ng gabay sa mga at encouragement sa mga kapatiran. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Okay. So, ang topic natin ngayon ay Parsha Re'eh. At pag-uusapan natin, maraming ano ito, Sister Deb, ano? Maraming mga bagay na ipinapakita. Oo. Parang may echo Marami yata tayo. May something na... May echo ka, Brad. I-connect Oo. ko sa connect ko sa aking headset. Kasi kanina alam ko naka-Bluetooth ako pero hindi pala na-connect. Okay. So, ang una nating topic dito ay patungkol sa blessing and yung Okay. piliin daw natin yung blessing, through obedience. Ang sa parang sa isang tingin, sino naman ang pipili ng curse? Bakit naman ayaw ng tao ng blessing? Siyempre gusto ng tao ng blessing, Pero as simple as that, ang mga tao ay by default
gusto nila ng blessing, pero hindi nila sinusunod ang condition to get those blessings, no? Hindi rin yan nalalayo, Sister Deb, sa mga Mm. gustong gustong makaahon sa buhay. Pero hindi ginagawa yung mga dapat gawin, no? Yeah. Hindi nagsisikap, hindi nag-iipon, Yung gastos ng gastos, instruction. mga ganun. May mga certain things na gusto tayo, pero ang action natin actually is the opposite. Gusto natin maging healthy, pero hindi naman tayo nag-exercise, hindi tayo Mm. kumakain ng gulay, hindi tayo maraming hindi natin ginagawa yung mga dapat ginagawa, no? So, ito, sinasabi dito sa Deuteronomy 11:26 to 28, ano, na piliin daw natin ang blessing through obedience. Ang ang laging pinagpipray Mm. ng mga tao, Panginoon, i-bless mo kami. I-bless mo kami. Pero ang blessing comes through obedience. Hindi ito dumarating dahil hiningi natin. Hindi ito dumarating ah, um, dahil sa ah, tayo ay nanalangin, no? Hindi ito darating dahil lang sa ang Panginoon ay mabait. Ganun lang. Binibigyan niya tayo ng mga certain things as like parang necessity in life. Meron tayong tubig, hangin, araw, lupa na matataniman, pagkain para masustain yung ano natin, yung para buhay tayo. Otherwise, anything na will be cut off, hindi tayo masusustain, no? Mamamatay tayo. Pero yung blessing na binabanggit dito is beyond yung basic. Hindi ito yung blessing lang na just to sustain para mabuhay. Kundi ito ay blessing to have an abundant and fruitful life, no? Yun yung ano, no? At ito ay makukuha lang natin through obedience, no? Ngayon may curses din. Mm. Um, Nilalatag niya rito ang curses din. May curse. Ano naman yung curse? Bakit tayo magkakaroon ng curse kapag tayo naman ay hindi sumusunod sa utos ng Panginoon, no? So may ano yan eh. It's parang uh, parang cause and effect. Actually, yun eh. Kung ano yung cause, yun ang effect. Kung ano tinanim, yun ang aanihin mo. Hindi ka pwedeng nagtanim ka ng bayabas, ay ang aanihin mo isang tol. Hindi gano'n, ano? Or nagtanim ka Mm. ng masama, pero gusto mong mabuti yung mangyayari. Di ba? Hindi ka, hindi ka naging ah, palabigay, pero gusto mo ikaw ibinibigyan. Ganun yun, ano? So, wala kang ginawang mabuti, pero gusto mo, mabuti yung natatanggap mo. Hindi ganun, ano? So, Mas masarap ang libre. oo, hindi ganun, ano? So, hindi ka nagsikap, hindi ka rin aasenso. Yun lang yun, ano? So, piliin daw natin ang blessing through obedience. Iwasan daw natin yung curse through disobedience. Yun lang ang message ng Deuteronomy 11:26 to 28. Very simple and yet very powerful, no? Sa Deuteronomy 12:1 to 14, ang binabanggit naman dito ni Moses ay yung mga kautusan ng Panginoon na sambahin siya sa tamang pamamaraan, no? Sinasabi niya na wag niyong unang-una ay dapat sirain lahat ng mga idolatrous objects na magiging problema pagdating ng araw. At nakita nga natin na ito'y naging problema kasi hindi nila sinira. Yan ang problema ng ancient Israel at yan din ang problema ng present Israel. Pag pumunta ka sa Israel, Sister Debe, ang daming idolatry talaga. Hindi naman ang mga Jews ang nag-worship, Ah, pero inaalaw kasi nila ang mga Gentiles na mixed dumarating. multitude na sila. Oo. So, yun ang problema Mixed ron. na yung mga nasa Oo. Israel. Oo. So,
Yun ang problema ron. Pero meron kasi rin situation sila na for the sake of peace, ay hinahayaan nila yung ibang relihiyon na mag-practice para lang may freedom din ang mga Jews, no? Mm. So yun ang binibigay nila para lang magkaroon sila ng opportunity na magkaroon ng kapayapaan sa kanilang sariling lupa, no? Pero darating ang araw na magkakaroon ng cleansing. Talagang malilinis yan, no? Pero yan darating pa na panahon, no? At dito sinasabi niya rito, no, na wag natin siyang i-worship na katulad ng pag-worship ng mga nations, ng mga Canaanites sa kanilang mga Diyos-Diyosan, no? Nasa Deuteronomy 12:29-32 yan. At kabilin-bilinan ng Panginoon na wag siyang sasambahin sa pamamaraan ng mga pagano sa Kanaan. So very clear yan. Yan ang problema ngayon, Sister Deb, ano, mga kapatid, mga kaibigan, Mm. dahil ang Panginoon ngayon ay sinasamba ng mga so-called believers on the days ng mga birthday ng mga pagan gods. Yan ang Mm. problema, no? Ah, andiyan dyan na yung Sample. andiyan dyan na yung Christmas, ano? Andiyan Sunday, dyan na yung Sunday, Sunday, yung Easter yung Sunday, Easter Sunday, yung Easter. Easter instead na Passover ang i-observe, ang New Year, Oo. yung New Year, Tapos mga yung fiesta. All Saints Day, All Souls Day, which is also yung the Day of the Dead. So they're worshiping the God of Mm. the Dead. So yun ang ano na at the same time din yung mga so-called believers ay nagwo-worship din sila at the same time ng pagwo-worship ng mga pagans. So and unfortunately, gano'n na rin ang ginagawa ng mga so-called believers. Naalala ko nga yung dating simbahan na pinanggalingan ko bago ako napunta sa Messianic ay nag-observe sila ng Halloween, no? Ngayon ang ginagawa nila para raw hindi mainggit yung mga bata ng mga believers, no? Dahil may ano may ikot yung iba naka costume Mm. tapos umiikot nagbibigay ng candy. Sabi niya dalhin niyo na lang mga bata rito on that same day sa simbahan at doon naman sila magko-costume party at doon sila magkakaroon ng mga candy. Celebration. Hindi, Celebration hindi pa din. sineselebrate mo pa rin. Observing the, Sineselebrate pareho o rin. kasi tinabay Oo. Oo. So, Kunyari lang ngayon iba yung oo, yun eh. sineperate lang. Oo. Ngayon sa iba naman, katulad sa Pilipinas, yung iba, Halloween sineselebrate, yung iba naman ay nasa sementeryo. So, naglalagay Mm, ng yeah. mga kandila, doon Katapusan kumakain. ng So, October and then the oo, first days ng yeah, November. November 1 saka November 2, All Saints Day, All Souls Day. Yan yung period ng God of the Dead, no? So, Kasama pa rin. yan, Oo. no, kasama pa rin, ano? Kabilin-bilinan, Deuteronomy 12:29-32, huwag gagayahin ang pag-worship ng mga pagano sa sa pag-worship Mm. sa Panginoon. Meron ngang it's very unfortunate na may mga ibang mga sekta ng mainstream, ano, ah, na mainstream Christianity na ah, pag nananalangin sila sabay-sabay, magkakaiba, very chaotic, no? O, kanya-kanyang Ah, panalangin pero kanya-kanya, tas sabay-sabay. sabay-sabay, tas iba-iba, ang dami-dami, ang gulo-gulo. That's how yung mga pagans, they worship their gods. Yun ang problema. Hindi ganyan ang way ng pag-worship ng Panginoon. Yung iba naman ay they form in circle at nagpipray. Yan naman ang way ng pag-worship ng mga nag-worship sa sun god, kay Circe, no? Sa anak, actually daughter of the sun god. Kaya circle galing sa word na circle. Yung circle is galing sa pangalan ni Kirk, no?
And ang iba naman ay nakapaikot sa puno, at nakaganon or sa labas, no? They hold hands and then they pray to God, no? Um, Ito yung mga pamamaraan ng mga pagano, no? Ang iba naman ay um, maraming pamamaraan na ginagawa nila na very similar sa mga pagans, like nagda-dance sila ng mga yung dancing ng pagan way, no? So yun ang i-avoid daw natin, ano. um ang isa sa mga binabanggit dito sa Deuteronomy 13:1-5, ano, yung i-test daw natin ang spiritual faithfulness, no. um Kapag may isang propeta na nag-prophesy at ito ay kahit na ang kanyang pinrophesy ay nangyari, Hindi nangyari. katulad ni Nostradamus, halimbawa, for Oh, example, nangyari. or yung mga ibang Mm. so-called prophets ng even mga modern times ngayon, ano, na Oo. nagpo-prophesy, Modern times. and yet dinadala nila ang mga tao away from God, no? Ngayon iko-contest ng iba yon, hindi Mm. naman away from God, kundi dinadala nga kami sa Panginoon. Kapag ang itinuturo ng propetang ito ay huwag tayong magkikip ng commandments ng Panginoon, ng Sabbath, ng feast, ng Mm. dietary commandments, ng Torah, kahit gaano pa ka kagaling siyang mag-prophesy at nangyayari yon, huwag daw natin siyang pakikinggan. Dahil ang loyalty daw natin May dapat napansin din ako, Brad. ay sa May Panginoon. napansin Oo. din ako Oo. na yung mga nagsasabi ng mga mangyayari sa future, ba next year Oo. or the following years, ito Oo. yung mamamatay si ganito or ito yung mangyayari, magkakaroon ng war. Oo. Usually, ano siya, kahit sabihin natin magkatotoo siya, ang pinaka-purpose niya o result ay matakot ang tao. Yeah. Mm. Isa lang yung takot na binibigay sa atin ng Panginoon, di ba? Matakot tayo sa Kanya at sa Kanyang Yeah. mga Yeah. warnings. Yes. Yeah. Oo. Yun Mm. ang fear mongering ang tawag doon, ano. Fear-mongering. Hindi hindi Mm. siya, um, kumbaga, pag tiningnan natin ang mga katuruan ng Panginoon, ano, at kanyang mga disipulo, Mm. ay walang ganyan, no? Hindi ganyan ang kanyang mga tinuturo, lalo na sa public, no? Meron siyang Mm. mga binabanggit katulad ng Panginoon, binabanggit siya sa Matthew 24, for example, about the second coming, about the coming, Pero ito Mm. tinuturo niya sa mga tao niyang very close. Pero No, sa mga tinuturo malapit niya sa ito Kanya. hindi para takutin, kundi para alam nila kung anong gagawin nila. Para makapaghanda. Para Para makapaghanda sila. makapaghanda. Hindi Hindi na sila sila para takutin. ma-surprise. Oo, hindi ba surprise? Yun. Oo. Mm. Um, so, yung Oo nga. even That's yung the difference. yan ang difference. Hindi yung natatakot tapos, pupunta kayo ka ng impyerno. Oh, ganun, ano. So, Oo nga. siyempre matatakot talaga yon, ano. Sometimes it is effective pero hindi iyon ang pamamaraan, ano. Pero Ang napansin ko rin yung teaching ng Panginoon kahit sa New Testament na hindi niya dinidirekta na, oh, pupunta ka sa impyerno, magdudusa ka doon. Yeah, hindi. Kinukwento na lang niya kung ano yung Oh, magiging result yes. kapag hindi tayo sumunod sa O kanya. pag hindi sumunod, mayroong condition. Ang problema dito, Sister Mm. Deb, yung iba, ginagamit ito para matakot, para mag-join sa kanilang organization, sa kanilang simbahan, sa kanilang Yes, oo. sekta. Ang Panginoon ay binibigay niya ito para sumunod ang mga tao sa kanyang commandments, sa commandments ng Mm. Ama. Yun ang Para ano, matuto silang sumunod. oo, para Yeah. matuto silang sumunod sa commandments. Mm. Hindi yung, oy, mag-join ka sa aming sekta, kundi pupunta ka ng impyerno. Oo, yung mga Hindi ka ganon. maliligtas Oo, pag hindi di ka ka naging, maliligtas. ano, Oo. Pag hindi ka hindi ka nag-join sa sumali. amin, pag hindi ka sumali sa aming grupo, sigurado impyerno ka na. Yan, isa.
Yung iba naman, kapag hindi mo binanggit ang Problema, pangalan di ng nga yung Panginoon, sinabi ng Panginoon. kaya nga, Mm. pag hindi mo binanggit ang pangalan ng Panginoon sa paano namin ito binabanggit, eh patay kang bata ka. Parang ganun eh. Kasi Hindi ka ligtas. sasabihin nila Hindi ka ligtas. kung sino lang tumatawag sa pangalan ng Panginoon na binabanggit Ang nila, maliligtas. yun lang ang Mm. maliligtas. So, at tinatakot nila yung mga tao. Yung iba naman ay ginagamit ito yung mga mga pananakot para ah, kumita. May maraming ganun eh. Merong isang tao na preacher sa United States na naggaganyan eh. Nagpo-prophesy siya na darating ng Panginoon, ganun, ganun, ganun. Pinabebenta na niya yung mga ari-arian ng mga kanyang mga miyembro, tapos ibigay daw sa kanya. Nakatatlong beses na siyang ganun eh. Yung pangatlo siya na inatake sa puso, no? So, pero buhay pa rin yata na stroke lang. Kasi hindi naman nangyayari yung mga ano niya, yung binabanggit ano. Anyways, ngayon um, binabanggit ang Panginoon, ang mga tao na laban sa Panginoon, na ang reason kung bakit hindi sila naniniwala sa Panginoong Yeshua ay dahil sa dinadala niya um, ang mga Hudyo sa ibang Diyos-Diyosan. O actually, let me rephrase that. Hindi naniniwala ang mga Hudyo sa mga Christian kasi ang gusto ng Christian ay i-convert ang mga Jews at maging Christian sila. At hindi na sila dapat sumunod sa Mm. Torah, hindi na sila mag-observe ng Sabbath, ng feast, at ibang Diyos na ang ano, ibang God na ang i-worship, no? Ah, which is hindi ganon ang katuruan ng Panginoong Yeshua. As a matter of fact, ang turo ni Yeshua ay dalhin ng mga tao sa Father. Na ang sabi niya, you have to go through me to go to the Father. Pero ang sinasabi niya, you have to keep the commandments. Hindi niya sinasabi na wag nang magkikip ng commandments sa mga tao. Lahat ng teaching ni Yeshua ay patungkol sa pagkeep ng commandments, which is the Torah. Yun ang very It's clear all yan. about the Torah. Oh, it's all Yun naman about ang the Torah. hawak nila nung na Ah, writings, Torah. oh, yun, oh. So, ngayon dito no sa Deuteronomy 14:1 to 2 no, binabanggit ni Moses dito na dapat ang mga Israelitas ay mas-set apart. Ibig sabihin dapat iba sila. Hanggang ngayon iba sila eh. Kasi ang gusto ng mga tao i-combine na sila, magkaroon na ng merging. Mula pa yan noon pa eh. Gusto ng ang Egypt ginawa na yan, ang mga kung naalala mo Sister Deb yung mga ah, mga ah, mga tao sa nung panahon ni Jacob, di ba? Kaya ni-rape nila Mm. si Dina eh. Gusto nila Para ano mag-join. eh, yung Mag-join yung mag-merge kanilang na, lahi. mag-merge na. Your people will be my people, our people. Mag-asawahan na tayo, magkaroon na ng ano, para mawala na ang mga Jew, no? Mawala na ang mga Israelites. So, Mm. hindi So hanggang ngayon ilalang nangyayari yan. yan, no? Nangyayari yan. Hanggang ngayon nangyayari yan. No? Yan. So, ang So ano yun ang rito, result. yan ang result, ano? Sabi dito, you have to be a holy people. Ibig sabihin, ang holy hindi means may halo ka. Hindi ganun yun, no? Holy means iba ka. Kung ano yung ginagawa ng iba na hindi maganda, ang iba ganito sumasamba, linggo, ikaw sabat ka. Yung iba nag-observe ng mga Christmas, Mm. New Year, Valentine's Day, Easter, So, imbis na mag-observe ka nun, ang i-observe mo yung mga Memorial Day and appointed times. So, sa December, merong Hanukkah na in-observe ni Yeshua yan sa John chapter 10. Mm. No? Hindi, tapos, yung instant na Easter, ang i-observe mo is Passover. No?
So mga ganon. Imbis na mga kapistahan ng mga gods, ang observe mo, kapistahan ng Panginoon. Imbis na kakainin mo kahit anong pagkain, um, sabi mo, hindi, susundin ko ang Leviticus 11 sa Deuteronomy 14. Actually dito, Sister Deb, ang simula nung ano na yon, ang holiness ng mga tao ay nagsisimula sa hindi pagkain ng mga unclean animals. Kasi alam natin Mm. kasabihan yan eh, you are what you eat. Unclean Oo, food. kung ano ang kinakain mo, yun ka rin. So, Pero Brad, ah, may napansin ako, may bawal ba sa mga yung mga plant? ha? Ano yan? Nawala ka, Sister Deb. Oh, nawala. Anyway, May ah, ah, may mga bawal ba pagdating tungkol sa mga plants? sa mga plants na food, oh, Mm. walang Mm. bawal na food. Ang mga well, ang bawal lang yung ano, yung tawag dito yung mga poison. Actually isa lang pinagbawal sa ano sa Bible, yung ano So yung okay yung uh, yung yung fruit of the tree of mushroom. Yeah. uh, yung fruit of the tree of knowledge of good Oh and yeah. evil lang pinagbawal. Yung mushroom is allowed, Sister Deb. Allowed yan. Okay. Oo, Yeah, yeah, allowed yeah. yan. Oo. Lahat Mhm. ng plants, lahat ng seeds, allowed. Walang Mm. hindi allowed sa plants. Mm. Kahit nga yung seaweeds, allowed eh. May plant din. Yeah. So, actually, yun ang commandment sa, ano, yung sa after the flood. Ang Mm. interpretation ng iba, lahat ng gumagalaw, kakainin mo. Actually, Ah. ang Hebrew nun, ang lahat ng gumagalaw, ang dapat kakainin ay green. Ibig sabihin yung mga plants. Baliktad yung ano Oh, gumagalaw din naman ang oh. plants. Hindi, yung ibig sabihin, lahat ng gumagalaw, ibig sabihin lahat ng mga animals, human and animal, Animals, yeah. dapat ang kinakain yung green, yung mga Yung, vegetarian, mga vegetations and oh, trees. yes, oh, tama. Yun ang dapat kinakain. So, although inalaw ng Panginoon na kumain na rin ng clean animals ang mga tao after ng flood. Pero Mm. normally yan during ano lang, during sacrificial period lang yung hindi yan na daily thing, no. Anyways, um so yun ano, binanggit doon ang mga mga animals na hindi dapat kainin. Ang mga dapat pwede mo lang kainin yung sa dagat, yung mga fish na yung may fin and scales. Kapag may fin pero walang scales or kapag may scales pero walang fin, hindi pwede. Katulad ng shrimp, may scales siya pero wala siyang fin. Ang pating may fin pero walang scales. Yun eh. Dapat pareho siya. Oo. Yung mga octopus, walang fin and scales. So, yung hagfish, no? Grabe pala yung hagfish na yan, Sister Deb, ano? Um, Ano yung hindi, tsura niya? Hindi ko alam yun. yung nagkikreate pala ng slime yan eh. So, kapag kinain sila ng pating, na babarahan ng pating yung ano nagkikreate ng slime, hindi na makahinga yung ano Mm. dahil puno na yung bibig niya ng slime. So, it could kill them pala, no? Anyway, um, yun know, ang pagdating naman sa mga ano, sa mga bird, may mga certain bird lang na pwede. Like yung chicken, yung duck, yung turkey, yung dove, tsaka yung mga squirrel, yung ano, bugo ba 'yon? Oo. Um, pero yung mga iba hindi unclean na sila, no. Pagdating naman sa mga livestock, ang pwede lang yung merong yung nagchuchu ng ano um, ng grass. Tsaka may ano sila yung paa nila
ano sila yung may split hoof, may hoof. Yung hoof nila may split hoof, no? So yung baboy may hoof siya, split hoof siya pero hindi siya nagchuchu ng cud. Kinakain niya kahit ano eh. Oo. Ang rabbit naman nagchuchu ng cud pero wala siyang split hoof kasi may feet siya eh, wala siyang hoof, no? Um, yun ang parang para ma-identify kung alin ang ano. So in short, ang mga pwedeng kainin sa mga ah, mga livestock na ganyan, yung kambing pwede, yung lamb, yung baka, kalabaw, buffalo, mga ganun ano. Um, yung deer, clean din yun eh. Ah, so pero yung mga aso, pusa, daga, yung mga ganon, hindi pwede yun, no? So, may mga certain food na inalaw ang Panginoon para makain natin. Yung iba, hindi siya pagkain, no? Um, they were meant to do something else, like to clean the environment or whatever it is, no? Um, ito, Sister Deb, ano? Yung Deuteronomy 14:28 to 29, um, pinapaalalahanan tayo na huwag Mm. kakalimutan ang mga Levite, ang mga stranger, mga orphan, mga widow. Dapat ito, part ito ng worship natin, no? Um, Hindi natin dapat kinakalimutan ang mga nangangailangan, no? So isa ito sa mga primary teachings ng Panginoon eh. Na even to the point na Mm. ito ang criteria para makapasok ka sa Kingdom of Heaven. Sa Matthew 25:31 to 46, sabi niya doon sa mga tao, dinivide niya, sabi niya, pag tiningnan natin, buksan natin, no, ang ating Biblia kung may chance tayo. Um, so buksan natin sa Matthew chapter 25 verse 31 to 46. Ano? Sabi niya, kapag daw ang Son of Man shall come in His glory and all the angels with Him, and He shall sit upon the throne of His glory, sabi niya. Before Him shall be gathered all the nations, and He shall separate them from one another, as a shepherd divided his sheep from the goats. No? Um, then he shall set the sheep on the right hand, but the goats on the left. And then shall the king say unto them on his right hand, Come ye, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungered, and you gave me meat, and I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came unto me. Lahat ng good works, Sister Deb, lahat ito condition to enter. Hindi po dito sinabi na sa right hand, uh, enter into my kingdom because you accepted me as your Lord and Savior. Hindi. Yes. Wala Mm. akong against sa acceptance ng Panginoon as Lord and Savior verbally. Wala akong ano ron, wala akong negative thing doon. Actually, ako gusto ko people should do that. They should accept Yeshua as their personal Lord and Savior. Pero hindi po 'yun ang nag oy, save ka na forever. Hindi po. Mm. Initial pa lang 'yon. Sana Brad may kadugtong. Oo. May kadugtong dapat yon. And walk as he Oo. walk. Yeah. Ito nga ang Yung dapat condition talaga ang kadugtong condition niya. daw. After receiving, walk Oo. as Yeshua walk. Kaya nga ito dito sa Matthew 25, 35, sabi niya, When I was hungry, you feed me. Condition na ito Yeah. ng para makapasok sa kingdom eh. When I was thirsty, you gave me drink. When I was a stranger, you took me in. Ibig sabihin, naging mabait kayo sa akin. When I was naked, you clothed me. You know?
When I was sick, you visited me. When I was in So, prison, you came unto nakita ko me. dito, Brad. Oo. Oo. Ang nakita ko dito, anything na ginawa mo sa kapwa mo na mabuti, you do it Gina- for the Lord. Hindi dahil sa Yes. iyong kakayanan o sa Oo. magaling ka o Oo. matulungin ka, maawain ka, kundi Oo. you do it for the Lord. Yan ang isang problema ng maraming mga nag-i-evangelism, ano? Ang number Mm. one talaga sinasabi nila, hindi by good works. Hindi by good works. So, pinipigilan na kaagad nila ang tao na Usually, ang pinaka-good works doon gumawa yung ng good magbigay ka works. sa church Oo. o sa So, gawain nila. which is not good, ano? Kasi ang So reasoning wala pa naman pala nila, yun. Wala pala. Hindi yung credited, Brad. Hindi hindi, credited dun hindi, sa sinabi ni hindi Yeshua. credited. Oh. Hindi credited. Wala yan dito Eh, sa listahan. credited talaga yung ginagawa Oh, natin sa kapwa natin na yan. Oh. nangangailangan. Oh. So, yun ang ano, Hmm. ano, ano. Ang Bukas ang yun ah. ang ang, ang reason kasi nila bakit sinasabi nila Napakaliwanag. ang sinasabi nila bakit hindi by good works. Kasi sabi nila pag by good works daw nannullify na ang grace ng Panginoon. So wala na yung grace niya dahil ginawa mo na mayabang ka na. Hindi mali eh. Maling-mali yun eh. Kasi ang tunay na gumagawa ng mabuti, hindi mo ipagyayabang yan. Sabi nga nila yung kasabihan, Sister Deb, na kapag ka sinumbat mo na ang utang na loob, Hmm. bayad na yung tao. Oo. Bayad na. Bayad, Pag sinumbat mo pinabayad na mo eh. pa. Oo. Oo. Halimbawa, yung sinumbat Gawin mo mo na, rin. Okay. yung Tulungan mo ako kasi tinulungan din kita. wala na, bayad na yon. Automatic na yon. So yan ano. Tapos ang sabi ng mga tao, kailan ka namin nakita na ganon, ganon, ganon. Sabi niya, kapag ginawa mo ito sa least of my brethren, sabi niya, yung Hmm. pinaka-least, you did it to me. Remember, si Yeshua, siya yung Son of Man, di ba? Ngayon, ang Father, hindi natin alam ang itsura niya. Pero sabi ni Yeshua, magkamukha daw sila. So, nung create ang Hmm. man in God's image, sino ang kamukha natin? Di sa image tayo ni Yeshua create. Kasi hindi naman natin alam yung mukha ng Father. Di ba? So, most likely than not, May si binanggit yung mga sabi, mga sinungaling ay, ang tatay ng sinungaling ay ang Oo. Diablo. Oo. Yun So, yun. naalala ko. Yun, ano. So yun, kaya maging ano tayo, no? Maging aware tayo diyan na wag daw natin maging generous tayo sa mga nangangailangan. Wag natin i-harden ang heart natin sa mga mahihirap. Um, Hmm. maging ano, sabi nga ng Panginoon, do not let people go empty-handed kapag humingi sa iyo. Hindi naman ibig sabihin na ibibigay mo lahat ng gusto nila. When they ask something at hindi mo kaya or hindi ka kumbinsido sa kanilang pangangailangan, then you give them just a little bit na enough. Pero hindi naman lahat-lahat, no? Not to insult them. Kasi yun ang problema naman ng pag sinabi ng ganito, ba humihingi sa iyo ng kailangan ko ng 10,000 dahil sa ganito. Tapos binigyan mo ng piso kasi hindi empty-handed. That's a mockery, no? Mockery naman 'yon. Hindi ganon, no? Huwag ganon. So, kasi ang sabi nga sa Proverbs, ano, ang the tender mercies of the wicked are ruthless. They are ruthless. Ano siya Hmm. yung talagang ano siya yung tender mercy na nila yun eh. Yung manakit, no, nakakasakit sila, no. So, wag daw ganun, ano. Sa Deuteronomy 15:12 to 18 sinasabi rito na i-treat daw natin yung mga servants o yung mga underemployee natin or those that are below us with dignity, no, and generosity. Um, sa Deuteronomy 15:19 to 23, sabi ng ibigay daw natin sa Panginoon ang first and the best. Lagi natin ibibigay sa Kanya ang first and the best. Yan, no? Wag natin kakalimutan yan. Ngayon, sa Deuteronomy 16:1 to 8, ay binanggit din dito ang redemption through Passover, no? Pinapaalala sa Israel na ang Panginoon ay
ay iniligtas sila Mm. ah, ah, galing sa Ehipto, ano. At ang redemption is meant to remain central sa Israel's identity. Saka iniligtas sila, Sister Deb, ano, mga kapatid, mga kaibigan, not to do whatever they want. Very specific ang reason ng um, pagka ligtas sa kanila, so that Israel or the children of Israel will worship and serve God, so that they will serve me. Sabi ni ano ng Panginoon. Sabi niya kay Pharaoh. Mm. Hindi sila yung, oh, I'm free now, I can do whatever I want. Thank you. Bye-bye. Di ba? Hindi ganon. So it's very far from the truth, ano. Binanggit din dito na yun nga, we have to observe yung Passover. Sa Deuteronomy 16:9 to 12, ano, ay binanggit din dito yung Feast of Weeks o yung Pentecost, no? Um, Isa ito sa mga appearance feast, ano. Kaya actually dito sa Deuteronomy 16:16 Mm. binabanggit dito yung ano yung three pilgrimage festival, yung Passover, yung Shavuot, saka yung Sukkot, ano. Ito ay mga men of Israel are required to present themselves before the Lord. Lahat ng men of Israel, lahat ng sons of God. As a matter of fact, mga kapatid, mga kaibigan, ano, yung Job chapter 1 verse 6 and Job chapter 2 verse 1 ay binabanggit doon na the sons of God appear before God on a certain day. Hindi po ito random day, hindi po ito unknown day, kundi ito yung day na kung saan ay sinet aside ng Panginoon that all of His creatures, lahat ng sons of God, ano, should Mm. appear before the Lord. Paano yung mga babae? Ano sila? Tawag dito, conditional. Ibig sabihin, hindi required kasi they are being represented by the men. Yun ang problema ron. Pero pag ang men hindi nag-appear, may problema. Kaya nga sa Zechariah, Sister Deb, pag hindi nag-appear ang mga tao sa Mm. Feast of Sukkot, wala silang ulan. Wala silang ulan. Kapag ang isang bansa hindi Mm. sila katulad ng Egypt, hindi sila nag-appear before the Lord on the Sukkot, ay walang ulan. At yan hindi lang walang ulan ng isang araw. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung walang ulan. Millennial kingdom po ito, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po ito like, kaya yung sinasabi ng iba na done away with ng commandments. You're wrong. Mali po yan. Kasi sa millennial kingdom, applicable pa rin ang mga feasts. Very clear yan sa Ezekiel chapter 40 to chapter 48. Okay? Very clear yan. At nabanggit din yan sa Zechariah. No? Yan, ano. Kaya dito, no, sa parsya na to, um, sa Deuteronomy, masasummarize ito sa Deuteronomy 11:26. Sabi ni Moses, "See, I set before you today a blessing and a curse." No? So pinapakita na ito ang daan, ito yung 200, saan mo gusto. No? So ang parsya ay nagtuturo na ang covenant life involves deliberate choices. Talagang kailangan mo piliin. You choose obedience over rebellion. You choose true Mm. worship over idolatry. You choose holiness over compromise. You choose generosity over hardness of heart. You choose remembrance of redemption over forgetfulness. No? Kasi makakalimutin na rin tayo, Sister Deb, mga tao. Mabilis makalimot. Mm. Nakakaalala lang pag may sakit, kapag gipit, kapag hirap na hirap, nakakaalala, no? Pagka maganda na ang panahon, maganda na ang sitwasyon, nakakalimot. Yung iba naman, baliktad. Nakakaalala pag okay lahat. Pero pag nagkaroon na ng problema, ay nagkakaiwanan na, no? So, yun, no? So, either way, kaya ang mapa blessing, mapa hardship is pareho test ito, no?
So we have to be strong sa faith natin. So Sister Deb, limited na ang time natin, ano? So, Mm. oo. Okay. Okay. So, uh, Mm. yan. Okay, so marami tayong natutunan ngayon, lalong-lalo na doon sa kanina habang nagsasalita si Brother Richard ay ginagawa pa rin yung aking mga conclusions at mga natutunan. At balik tayo doon sa first three verses na sinabi ng Panginoon dito sa verse, okay, verse 26 ng, I mean, verse 26 ng Deuteronomy 11. Sabi po dito, See, I am setting before you today a blessing and a curse. Yung mga inutos ng Panginoon ay may katapat siya. Kapag di natin sinunod, meron siyang sumpa. Kapag sinunod natin, wala yung sumpa. At the same time, pinaliwanag din sa atin yung lalo na napakahigpit ng pagdating po sa idolatry. Any graven image ginawa ng tao, ano man sa palibot natin, kahit yung mga nilalang ng Panginoon, kahit ang buwan, ang sun, hindi natin pwedeng i-worship, kundi siya lang. Yun ay bilang pagsunod sa kanyang makita po natin, mababasa po natin sa Ten Commandments. I am the Lord your God. Tapos wag nating tayo sasamba ng ibang mga dapat na ibang graven image o mga idols. At siya lang ating sasambahin. At the same time, wag nating sisirain o kakalimutan ang kanyang pangalan. So, isa pa ay sa kahalagahan din ng pagsunod. Ang sabi ni Apostle John sa John chapter 10 verse 27, My sheep hears my voice and I know them and they follow me. Kung tayo po ay magiging tupa na masunurin sa ating Panginoon, kilala niya tayo, ibig sabihin, kilala natin siya at kikilalanin din tayo ng Panginoon. And also, ang mata ng Panginoon ay nasa mga righteous. Sino yung righteous? We become righteous when we obey God's word at ang kanyang tenga, ang kanyang pandinig ay bukas sa ating mga hinaing, sa ating mga panalangin. Yan po ay mababasa natin sa Psalm 34 verse 15. At patuloy nating i-post po natin sa ating Facebook page ang ating tinalakay ngayon ni Brother Richard. Facebook page Light of Messiah Sorcerer Ministries at ng Pinoy Messianic na Facebook page ni Brother Richard. At bagong lahat, bigyan natin ang closing prayer and benediction para kay na bibigay sa atin ni Brother Richard. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa um, parsyarie na kung saan ay ipinakita nyo sa amin ang dalawang daan. Ang isa ay obedience with blessings. Ang isa is disobedience and curses. Na inutusan yung kapo kami na piliin ang blessing through obedience dahil ito ang makakabuti sa amin. Panginoon, nawa ang inyong salita ay manatili sa puso ng mga nakapakinig at mga makakapakinig nito at mabigyan kayo ng papuri sapagkat kayo lamang po ang may karapatan na tumanggap ng lahat ng kapapurihan at pasasalamat at lahat ng glory. Ito po ay aming dalangin sa pangalan namin Panginoong Yeshua. Amen. At inutusan nga ng Panginoon si Moses na utusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Yibaraka Adonai bishmerecha. Yair Adonai panabelecha vikunecha. Isa Adonai panabelecha biyesem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Tandaan, patuloy po natin enjoy ang Sabat na
na lalabing oras ngayong Sabat. At tandaan po natin, ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Ferrello, with Brother Richard Sison sa kabilang linya, na patuloy na bumabati sa inyong lahat ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.